sa kanya yung pinakamamahal niyang asawa. Konting lang mawala dahil sa pagsisinungaling niyo, mga kapatid. Tapos, syempre, mabuti na lang ang Panginoon. Talagang tapat siya sa pangako niya. Ipinakita niyang Panginoon kay Farao na ang babaeng inahawakan mo, banal yan. Pinangakuan ko yan. Pinakita ng Panginoon sa kanya na siya na-convict, na-konsensya siya. At doon sa verse 17 ay bababasa po natin, mga kapatid. Maaari ko sanang kinuha siya bilang aking asawa. So si Abraham po ay kinapos ng pananampalataya kasi gusto po niya i-preserve yung buhay niya. Kaya po siya nagkompromiso. Gusto niyang ma-preserve yung buhay niya. Ganyan din po sa atin ngayon, mga kapatid. Gusto nating ma-preserve yung buhay natin. Di na baling huwag maging tapat sa Panginoon. Total naman, naiintindihan naman tayo ng Diyos. Kapatid, hindi yun ang issue. Ang issue is, kahit na mabigat ang buhay, magtapat tayo sa Panginoon. At pagpapalain tayo ng Panginoon. Yun po yung diwa ng pag-aaral na ito sa ating nabasang Biblia. Napakaganda po ng narrative na ito. Pero ang kagandahan nito, makalipas ang ilang taon, dinala muli ng Diyos si Abraham sa isang katulad na pagsubok sa pananampalataya. At ngayon po ba'y maniniwala siya at napanagumpayan po ito ni Abraham, mga kapatid. At salamat sa Diyos na si Abraham ay nakapasa sa pagsubok. At kung siya po ay nabigo noon, una, hindi na rin po siya nabigo sa pangalawa. Ganon din po tayo, mga kapatid. Makapapasok tayo sa panibagong pagsubok. Pero kung kinaya ni Abraham sa tulong ng pananampalataya niya sa Diyos, makakaya rin po natin na makalagpas sa pangalawang pagsubok. Purihin ang Panginoon. Amen. Amen. Mga kapatid, tama po yun. Narinig po natin kay Pastor Jerry, ano po, mga kapatid, na ganyang pagsubok. Kapag tayo po'y naharap sa mga ganyang pagsubok, mga kapatid, ang tanging na lamang nating masasandigan, mga kapatid, ang ating Panginoon Diyos. Siya lamang. Kaya patuloy po nakasalig ang ating pong pananampalataya sa kanyang, mga kapatid. Sa pagpapatuloy po natin, mga minamahal, ang ating pong devotional reading ngayon na pangungunahan po ng isa sa ating mga church planters sa Central Luzon Provinces Mission. Andito na po ba si Pastor Mr. Caleb Giao? Parang hindi ko pa napansin, Pastor. Mukhang i-replace muli. Mukhang tulog pa. Po. So, basahin ko po ang ating, baka ating malimutan, devotional readings, mga kapatid. Ito po ay part 2 ng kailan nagsisimula ang Sabat. Ang sabi po rito, sa ating susing talata, Deuteronomy chapter 16, verse 6, kundi sa lugar na pipiliin ng Panginoon mong Diyos na titirahan ng kanyang pangalan, doon mo ihandog ang Paskwa sa pagtatakip silim sa paglubog ng araw. Ayan, ano po. Ang sabi po rito sa ating readings ngayon, paanong hinayaan ng Diyos sa loob ng 10 taon na mamuhay ang kanyang mga tao sa pagkakamali sa oras ng pagsisimula ang Sabat? Hindi ko alam. Pero alam ko na ginawa niya yon. Marahil may sinasabi iyon sa atin tungkol sa Kanya. Dapat nating napagtanto na hindi lahat ng mga Adventista ay naniniwala na tama si Bates sa kanyang argumento sa 6 o'clock p.m.
Ang ilan ay pinanghawakan ang sa pagsikat ng araw at ang iba naman ay ang mula sa paglubog ng araw at ang ilan ay ang sa hating gabi. Noong 1854, ang issue ay naging napakagulo na ano pat si James White ay natakot sa pagkakahati maliban ko ang tanong ay malulutas ng mabuting patotoo. Sinabi ni White na hindi siya kailanman lubos na nakumbinsi sa oras ng 6 o'clock p.m. At na ang mga sabatarian ay hindi kailanman ganap na siniyasat ito mula sa Biblia. Kailanman ay binanggit niya na ang matibay na paninindigan ni Bates sa tanong at ang paggalang sa kanyang edad at sa kanyang makadiyos na buhay ay walang alinlangan mga dahilan kung bakit hindi nila nasiyasat na mas maaga ang issue mula sa Biblia ng lubos ng lubusan tulad ng iba pang mga punto. Nang tag-init ng 1855, hiniling ni White sa batang si John Nevin Andrews na maganda ng pag-aaral tungkol sa paksang iyon mula sa Biblia. Si Andrews ang tamang tao. Mausisa sa mga pagkakamali, siya ay humayo sa tungkulin na may paghiganti. Bilang isang matibay na naniniwala sa oras ng 6 o'clock p.m., si Andrews ay nabigla sa kanyang nasumpungan. Number one, doon mo ihahandog ang Paskwa sa pagtatakip silim sa paglubog ng araw. Number two, ang tao na humipo sa gayon ay magiging marumi hanggang sa paglubog ng araw at pagkalubog ng araw siya ay magiging malinis. Leviticus 22 verse 6 and 7. Number 3, ang pagsapit ng gabi, pagkalubog ng araw, kanilang dinala sa kanya ang lahat ng mga may sakit. Marcos, Kapitulo 1, talatang 32. Sumalansan ang maraming teksto habang inilalahad ni Andrews ang biblical na katibayan sa kung anong pakahulugan ng Biblia sa takip silim. Ang kanyang mga konklusyon na ang kasulatan ay hindi nagbibigay ng katibayan para sa oras na 6 o'clock p.m. Na ang Biblia sa pamamagitan ng ilang malinaw na pahayag ay nagtatawag ng katotohanan na ang takip silim ay sa paglubog ng araw. Iniharap niya ang mga conclusion na iyon sa isang pangkahalatang pulong ng mga Sabatarian noong Nobyembre 17, 1855. At lumipat sila ayon sa bagong liwanag na ito ng Biblia. Panginoon, tulungan mo kami panatiling bukas ang aming isipan kahit na kumbinsido kami sa alam namin ang katotohanan. Amen. Amen. Malapasin niyo po mga kapatid na ang ating mga pioneers noon ay tinatalakay po yung kailan nagsisimula ang Sabat. Meron daw po doon na 6 o'clock p.m. kay Bates, meron din daw po na sunrise, meron din daw po na hating gabi. Pero noong inatasan po si Andrews, yung takip silim po pala doon, ang binabanggit po ay yun yung paglubog ng araw. So, ang paglubog ng araw, hindi po eksaktong 6 o'clock p.m. Hindi rin hating gabi. Kaya, malinaw po na sa ganoon pong pagtalakay po at pagpapaliwanag po ni Andrews, mga minamahal, ay binigyan po tayo ng tamang pakahulugan doon sa takip silim.
Kaya ang aking reflection po dito, mga kapatid, no, na sa paglubog na ng araw, mga kapatid, ay ang Sabat po ay nagpapasimula na. Kaya tayo po ay handa natin ang ating pong pamilya, ang ating mga sarili, ano po, sa pagsalubong ng araw na banal na ito, mga kapatid. Yung araw po ng Sabat, ang 7 araw, at ito po ay araw po ng Sabado. Kaya nga po, mga kapatid, ano, ibig sabihin ay ito po ay nagpapasimula sa takip silim o paglubog ng araw. Kaya dito nga po ay malinaw po na tayo po, mga kaanib, sa loob ng Seventh-day Adventist Church ay talaga pong ating pong itong pinagsisikapan patuloy na ingatan po ang araw ng Sabat. Kaya mga kapatid, sa ating devotional readings, baka ating malimutan, huwag natin malilimutan dapat, mga kapatid. Ano? Lest we forget, ay baka ating malimutan, sabi po ng ating devotional, ano po, title. Huwag natin makalimutan, mga kapatid. Lulubog ang araw, mga minamahal, sasapit ang dilim, lalo na kapag kasabat na, mga kapatid, ito ay sa Panginoon Diyos. Ready ka na, Pastor? Okay. Tayo po ay manalangin sa pagtatapos po ng ating devotional reading. Let's pray. Salamat po ng marami, Diyos sa mambanal. Sa inyo po muling pagkilala sa amin at pagpapaalala sa amin na ang Sabat, Panginoon Diyos, ito po ay mula sa inyong mga piniling mga pioneers na inyong iglesia, ay Panginoon, ipinaliwanag po ng napakalinaw po sa amin lahat mula sa inyong mga salita na ang takip siling ito, Panginoon Diyos, sa panimula ng araw ng Sabat, ito'y nagpapasimula sa paglubog ng araw po. Kaya salamat po, Panginoon Diyos, na ito po, Panginoon Diyos, patuloy po namin niyayakap, Panginoon, at iingatan at patuloy namin, Panginoon Diyos, itataguyod, Panginoon, sa buong kapulungan, sa buong paanib ng inyong pong iglesia, Panginoon Diyos, na sila, Panginoon Diyos din, ay mapaalalahan at mahalaga ang panimula ng inyong Sabat, sapagkat ito, Panginoon Diyos, ay nagpapasimula ang kabanalan nito. Salamat, Panginoon. Muli sa araw na ito, ay natuto kami mula sa aming Bible readings at patuloy kami matututo hanggang sa matapos ang programang ito. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world. But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone,
faith alone and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed, years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depressions, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population, with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God. Amen. Amen, mga kapatid. Prepare to meet our God. Ang ganda po nun, mga kapatid. Ano? Ngayon po ay atin na pong gugulin, gumugol tayo muli, mga kapatid, sa atin pong reflection. At maaari po at share ang ating mga reflection, ano po, para sa ating stewardship message kahapon. At nais ko pong atin din pong gusto ko rin pong makita po natin muli yung tinalakay kahapon po na ang title po ay nasa chapter 32 po tayo. Nagpasimula kahapon po ito at magpapatuloy po mamaya po yung maling paggamit ng kayamanan. Yan po yung ating title po ng ating mula sa Councils on Stewardship ni Sister White, mga kapatid. Yung maling paggamit ng kayamanan. Ang sabi po rito, ito po'y kahapon po at gusto ko lang pong muling gumugol tayo dito sa mga reflections. Ordered wealth is not merely useless. It is a curse in this life. It is a snare to the soul, drawing the affections away from the heavenly treasure. In the great day of God, its witness to unused talents and neglected opportunities will condemn its possessor. There are many who in their hearts charge God with being a hard master because he claims their possessions and their service. But we can bring to God nothing that is not already his. All things come of thee, said King David, and of thine own have we given thee. All things are God's, not only by creation, but by redemption. All the blessings of this life and of the life to come are delivered to us stamped with the cross of Calvary. Amen. Alam po ninyo, mga kapatid, Pakaganda po nito na ang kayamanang iniipon daw po at hindi ginagamit. Ay hindi lang walang tawag dito sa Tagalog, walang silbi, sabi rito, kundi isa ring sumpa. Mga kapatid, sa buhay pong ito, mga minamahal, baka tayo ay hinihilap papalayo. Doon sa kayamanang makalangit, huwag nawa po, nawa.
ano po, na ang kayamanang ito daw po ay magiging saksi. Ano po, yung mga talentong hindi ginamit at mga pagkakataong pinabayaan daw po, ito daw po ay ang kayamanang ito ay magiging saksi laban sa may-ari nito. O, mga kapatid. Kaya po, bilang ang sabi rito, mga kapatid, no? Wala tayong maiaalis sa Diyos na hindi niya pag-aari. Ibig sabihin, ang sabi dito, mga minamahal, yung mensahe po dito sa kabanatang ito, ipaalala po sa atin na ang kayamanan pong hindi dapat ipunin lamang para sa sariling kapakanan. Sa halip ito daw ay dapat gamitin upang paglingkuran ng ating Panginoon Diyos at ng ating kapwa. Kaya po, ang kayamanang hindi ginamit sa tamang paraan po, ito daw po'y nagiging isang sumpa. Sapagkat inaakay po ang puso ng tao palayo sa tunay na yaman. Ang kayamanang makalangit, mga kapatid, na walang hanggan. Kaya sa paningin po ng ating Panginoon Diyos, mga kapatid, mga kaibigan po, ang lahat ng meron tayo ay mula po sa Kanya. Minsan ba nakakaramdam kayo na parang masyadong humihingi ang Diyos? Ngunit ang totoo po, tayo po ay tagapamahala at ipinagkatiwala lamang po sa atin. Ano po? Inaasahan tayong gamitin ito para sa kabutihan. Ano po? Kaya mga kapatid, no? Ang sabi pa rito, malino po, ang krus ng Kalbaryo ay paalala po sa bawat isa. Yung biyayan tinanggap natin ay may kabayaran. Anong kabayaran? Ang buhay po ng ating Panginoon Jesucristo. Po. Kaya nararapat lamang, mga kapatid, na tayo po ay talagang mamuhay na may pananagutan at may pusong handang magbahagi. Sa uli, sabi dito, harap tayo sa Panginoon Diyos, mananagot. Hindi sa dami ng ating naipon, kundi sa kung paano natin ginamit ang mga ito para po sa kanyang kalwalatian. Kaya paano po ginagamit, paano natin ginagamit ang mga pagpapalang ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon Diyos? Para sa Kanya ba o para lamang sa ating sarili? Pastor Jerry? Okay na, Pastor. Nag-iwan ako ng aking reflection dyan sa ating para sa lahat para mabasa po ng lahat sa ating chat box. Halos magkamukha tayo ng nakita, Pastor, dito sa ating mahalagang binasa na ito. Mga importanteng stewardship principles na payo sa atin ni Sister White. Andiyan na po lahat, Pastor. Okay. Basahin ko nga po yung mga nandito po sa ating mga sa ating chat box, mga kapatid. Ang sabi po ng ating mahal na Pangulo, si Pastor Jerry, 3 important stewardship principles. Mula sa sitas po na ito sa aklat po ng Council on Stewardship, Wealth Misuse. Ang pagtatago ng kayamanan ay nakasasama. Ang nakatagong kayamanan ay hindi nananatiling walang epekto. Ito'y nagiging sumpa. Ito ay bumibitag sa kaluluwa. Hinihila ang ating pag-ibig palayo sa Diyos at sa mga makalangit na langit. Ang kayamanang hindi ginamit para sa mga layunin ng Diyos ay magpapatotoo laban sa may-ari nito sa huling paghukom. Itinatampok ang nawalang pagkakataon upang maglingkod. Ang Diyos ang may-ari ng lahat. Hindi natin tunay na ibibigay sa Diyos ang anumang bago. Sapagkat lahat ng ating taglay ay Kanya na. Kinilala ni David ang katotohanan ito sa kasulatan, sa iyo nanggagaling ang lahat at mula sa iyong sariling kamay kami ay nagbibigay sa iyo. Una Kronika 28:9, talatang 14.
Dalawang paraan ng pagmamayari ng Diyos. Siya ang may-ari dahil sa paglikha, sapagkat siya ang lumikha ng lahat. At dahil sa pagtubo, si Kristo ay bumili sa atin sa pamamagitan ng krus. Ang pagbibigay at paglilingkod ay mga gawa na mapagpasalamat na pamamahala. Kaya nagbibigay tayo sa Diyos, hindi tayo nawawalan. Ibinabalik lamang natin ang ipinagkatiwala niya sa atin. Ang pagkilala sa sakripisyo ni Kristo, may tatak ng krus ng Kalbaryo, ang dapat magtulak sa atin upang gamitin ang ating mga pagpapala na may pasasalamat at paghahandog, hindi para sa makasariling layunin. Amen. Amen. Ano? Amen. Amen. Time check po natin, 4 o'clock and 42 minutes, 4:42 a.m. Magbasa pa po tayo mga kapatid. Ano? Mga reflection ninyo, mga minamahal, kindly share. Meron po bang nagtatas ng kamay? Okay. God first morning po sa lahat. Si Sir Marisa, kayo po ba ay meron gusto pong i-share? Open siya ng Hindi, baka lang. Ano lang siguro. Napindot lang siguro yung mute. Ang sabi po ni Maria de Dios, indulgence is sin, the indulgence of a natural appetite, whether for tea, coffee, tobacco, or liquor, is intemperance, and is at war with the laws of life and health. By using these forbidden articles, a condition of things is created in the system which the Creator never designed. This indulgence in any of the members of the human family in suffering, disease, and death are the sure penalty of indulgence. Evangelism, page 206. Salamat po. So, ito yung point na ito ay nandun sa isang araw pa na yung indulgence, no? Yun yung point ng ating nakaraang lesson sa nakaraan. Okay, salamat po Sister Maria. Opo. Salamat po, kapatid. Brother Esmin, yan, si Brother Esmin Suba from Cabiao, Nueva Ecija. Sige po. Okay, basa mo Pastor, andyan meron siyang maiksing comment. Meron ka ba? Oo nga. Ito po. Sabi po na, kapatid Esmin Suba, when a person prospers, either God gains a partner. Gains a partner, or the person loves their soul, the choice, God first morning po. Yan, tama po ito, no? Napaka-enrich po itong mayaman itong sinabi ng ating kapatid. Di ba mga kapatid, totoo po ito no? Either lang on sides, no? Pag tayo po ay umuunlad, ito po kasi, tawag po dito sa stewardship comments, yung pong ating mga tinataglay ay mga potensyal na kompetitor ng Diyos, parang gano'n, no? Isang potensyal na kalaban ng Diyos. Kaya tama ito si Brother Esmin, siguro na-experience niya rin dito. Ang tendency natin kapag tayo ay in-initiate ng Diyos na tayo ay pagpalain, ay talagang mas malaki ang tendency na tayo lumayo kaysa sa maging kapartner ng Diyos, no? At yun po ang masakit. Ito po yung sinasabi ni Sister White na
malaking kapahamakan, no? Napapasama sa halip na napapabuti kapag itong ating prosperidad ay sa halip na gamitin kapartner ng Diyos, kasama nating nawawala at napapahamak ang ating mga sarili. Pagka hindi ito tamang ginamit sa layunin ng may-ari. Salamat, Brother Spin. Napakaganda po ng inyong reflection. Ang sabi po ng ating kapatid, si Melvin de Lasano, ordered wealth is not merely useless, it is a curse. Ang kayamanang hindi ginagamit para sa kabutihan o para sa Diyos ay hindi lang walang silbi kundi nagiging panganib sa kaluluwa. Hinahatak nito ang puso ng tao palayo sa tunay na kayamanan sa langit. Amen. Amen. Pusuan natin, Pastor. Tuwan natin. Sige po. Pusuan natin yan. Pusuan natin lahat yan. Yan. Okay. Pwede ba nating gamitin yung ating mga puso dyan sa ating screen? Lagyan natin ng puso ang ating mga kapatid. Amen. Yun, no? Punong-puno ka ng puso, partner. Sige. Okay. 4:48 a.m. mga kapatid. Naaga tayo ngayon, ha? Palagay ko, wala nang masasabi yung mga kapatid. Punong-puno na, no? Punong-puno na. Ito ay maganda na lang siguro, Pastor, kung magkakaroon na lang ng personal testimony. Yun na lang. Kasi yung mga prinsipyo ay napakaliwanag na. Tayo ay umaapaw na sa lahat ng halos ng mga napag-uusapan natin sa bagay na ito. At ang mga yugto ng ating buong mga tinatalakay dito sa Councils on Stewardship, buhat pa ng simula ay mapapansin natin, Pastor, na ginigiya tayo sa tamang mga pamamahala ng mga ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Primarily dito sa malakas na bumibitag sa bawat isa sa atin, ano? Ang malakas talagang pambitag, ito pong prosperidad sa material, no? Marami na po kasing nasila, ano? Marami nang nasila, kaya tayo po ay nagbabantayan sa isa't isa, nagpapalakasan, mga kapatid. At sa susunod po na section, Pastor, pagkatapos po nitong chapter 32, ay tutungo naman po tayo doon sa isang purpose ng pinagkukunan, no, ng resources. Bakit tayo binigyan ng Diyos na ito, ng Panginoon natin, ay sa chapter 33 ay doon naman po sa ating simpatya sa mga mahihirap. Ayan, no? Tapos, pagkatapos po natin talakayin ang management of wealth, doon po sa section 6 ay para naman po sa mga mahihirap. Para naman sa mga mahihirap kasi tapos na tayo sa mayayaman. Isa-isahin po natin to. Kaya si Sister Net nagtaas ng kamay, Pastor. Ay, opo. Sige po. Recognize po, Sister Net. Yan. First morning po sa inyo lahat. Yan. Kumusta ka na, Sister Net? Po. Kumusta na po kayo? Okay na po, Pastor. Salamat po sa prayers. Praise the Lord. Praise the Lord. Opo. Thank you po. Yan. Lagi po nating iisipin na ang lahat po ng kayamanan ay talagang ang nagmamayari ay ang Panginoon. Kaya po sabi sa atin dito, ang kinakamkam nating mga kayamanan, huwag nating isipin na sa atin to kaya winiwidel natin, kaya tinatago natin. Hindi po sa atin ito. Ito po ay, sabi nga ni Brother Melvin, ito ay isang sumpa kapag ito ay hindi natin ginamit. Sa atin po, diba, katulad din ng talento na pinagkaloob ng Panginoon, binigyan tayo ng iba't ibang mga talento. Pero kung ito po itatago, mabubulok lang po ito, masisira at masasayang. Kaya po kailangan natin na talagang gamitin ang lahat po ng kayamanan na nasa atin
Kasi ang nakafocus po tayo, Pastor, yung mga tao nakafocus talaga na sinasabing kayamanan ay nasa material na bagay lamang. Pero hindi po, huwag nating isipin na ito, lahat po ay na ating tinatangkili, kayamanan man yan, material, pisikal, yung ating kalusugan, isang napakalaking kayamanan na binibigay sa atin ng Panginoon. Kaya po hindi natin ito dapat na itinatago. At kailangan po ito ay gamitin natin. Sabi nga po sa darating ang oras na kung saan ang Panginoon sa paggamit natin ng mga kayamanang ipinagkaloob niya sa atin ay makikita natin na ano ang sasabihin ng Panginoon sa atin. O nung binigay ko sa iyo ang mga bagay na ito, saan mo nilagay? Lahat yan ay ipapakita sa atin ng Panginoon sa oras na tayo ay humarap na sa Kanya. Kaya po lagi nating tatandaan para hindi po tayo magkamali. Lagi nating isipin, wala tayong pag-aari dito sa sanlibutan. Kaya kailangan lahat yan ay gamitin at huwag nating itatago. Yun lamang po at salamat. Amen. Salamat po, Sister Net. Sister Net, doon po sa inyong comment, ano man pong ibinigay sa atin ng Panginoon na mga kaloob, mga talento man yan, material man yan, financial man yan, pag hindi ko natin ginamit, sinabi ni Sister White, hindi si Brother Melvin na nagsabi, si Sister White po nagsabi, ito po ay nagiging salip na pakinabang ay sumpa. Pero ang tama po talaga, Sister Net, ay hindi po ito nabubulok, hindi ito nasisira, Yes. hindi rin po ito nasasayang. Ito po ay nawalan tayo po ang nawalan. No? Kasi pag hindi natin ito ginamit, ang gagawin lang ho ito ng Panginoon ay ibibigay ito sa iba. Ibibigay sa iba, yes. Yung iba na gumagamit, madodoble yung kanila. Naalala niyo ho yung principle, no? Sa lahat ng ibinibigay ng Diyos sa atin, wala hong nasasayang, walang nabubulok. No? Kalugihan po natin pag ito'y ating itinago. Kaliguhan natin. Kasi kung ayaw natin ito, binibigyan tayo ng Diyos, nag-i-initiate siya ng blessing, ayaw natin tanggapin, ayaw gamitin, ang gagawin ng Diyos dyan, kukunin, ilipat sa iba. Kasi yung iba handang magpagamit. Yun lang po yun. Salamat po. Yes. Thank you, Pastor. Papa. Sir Noel, pakilala mo na yung speaker natin. Mukhang mga kapatid ay tahimik. Opo. Salamat po, si Sir Net at Pastor Jerry. Meron yata si Brother Donnie. Brother Donnie. Meron pa sa'yo mahaba ito, si Brother Redmond ay Melda Diego. Palagi. Ito si Sister Imelda. Talagang masugid dito eh. Sister Imelda, sabi po rito, Sister Imelda Diego, happy God first morning everyone. Amen po, Pastor Jerry. Ang maling paggamit ng kayamanan, ito ang magpapahamak sa atin. Dapat po gamitin sa tama sa gawain ng Panginoon. Kung anong meron po tayong talento ay ating pagyabungin upang ito po ay lumago na maglingkod na may maalab na relasyon sa ating Panginoong Yesus. Ang manatiling nakakonekta, nagtiwala, manghawakan, manalangin, manampalataya sa araw-araw na buhay. Tayo po ay magiging tapat na katiwala at masunurin ang maging bukas palad sa gawain ng ating Panginoon dahil lahat ng kayamanan meron po tayo, ito ay sa Panginoon. Hindi lahat ginawa lang tayong katiwala, maglingkod na may pasasalamat sa ating Panginoon. Isuko natin ang ating sarili upang tayo ay patawarin sa ating mga kasalanan. Ang magkaroon po tayo ng pagpakumbabaan at pagmamahal sa gawain ng ating Panginoon. Malapit na ang kanyang pagdating, kaya wag na po tayong magpatumpik-tumpik pa. Manatiling nakakonekta sa ating Panginoon. God bless us all. Pusuhan natin. Pusuhan natin. Sige po. Next. Ang susunod po ay kay Donnie, kapatid na Donnie. Lusre. One of the reasons God allows people to become wealthy is to reach out to fellow wealthy individuals.
and share the experience of living life to the fullest in Christ. Amen. Ang tawag dyan ay missional possession. Yan. Tama po yan. Missional possessions yan. May purpose. Amen. Time check for 56 a.m. na po mga kapatid. God first morning. Ayan, si Sister Claire. Ako nga, nagtas ng kamay. Okay po, Sister Claire. Hello po, God first morning. Hello. Ano po? Naliwanag po. Tuloy. Ano po, may naalala lang po akong karanasan namin. Actually, hindi po kami mayaman, no? Pero one time po, meron akong konting pera. Tapos may lumapit po sa akin. Sabi ko, ay pasensya ka na kasi wala naman akong pera. Pero alam niyo po ang nangyari. Hapon na po yun eh. Biglang sabi ko kay Art, pumitas ka nga ng mangga. Alam niyo, nakapagtataka po, hindi ko po alam kung bakit nangyari. Bigla pong may, sabi ko kay Art, oh, sige, okay na yan, tama na. Pero bigla pong mayroong nahulog na mangga, tumama po sa kanyang ilong. Tapos biglang hindi na po tumigil talaga yung pagdugo ng kanyang ilong. Hanggang napunta po kami sa ospital, hanggang na-repair po kami sa ano. Kung baga po yung pera na sabi ko na wala akong pera, naubos lang po, napunta lang talaga sa ospital. Kaya sabi ko, nag-isip ako. Sabi ko, talagang kung minsan po, kung nagiging parang makasarili tayo, parang yung kahit di tayo mayaman, yung may konting pera tayo na hindi natin maibigay o maitulong sa iba. Meron pong tinuturuan talaga tayo ng Panginoon na anak, hindi ka dapat maging ganyan, ganun. So, yung pong karanasan namin na yun, yung karanasan ko na yun, parang naging lesson din po sa akin na kaya kung minsan po kahit pag may lumapit, kahit yun na lang, talagang binibigay ko po. Pero nakikita ko yung blessing ng Panginoon. Talagang hindi ka pababayaan na kahit yun na lang pag may humingi at may nanghingi ng tulong, ibigay mo, may ipapalit ang Panginoon. Pero pag inisip mo, sarili mo lang, yun po, curse talaga yung nangyayari. Kaya sabi ko, bakit ganun? Gabi na nga lang, nag-rush pa po kami, tumawag pa ako sa kapitbahay para madala sa hospital si Art kasi hindi naman ako marunong mag-drive. So yun po, ang karanasan na nagpaalala rin po sa akin. Kaya sabi nga po, kahit hindi tayo mayaman, kahit yun lang, pag may humingi ng tulong talagang kailangan nating tumulong sapagkat ang Panginoon po ay buhay na laging magbibigay sa atin ng pangailangan natin. Thank you po. Amen. Ganda. Amen. Sakto sa Pastor Noel, no? Napaka-practical po ng lesson. Yan, isa po yan sa mga loss, no? Isang kawalan. Yan, oo. Ang ganda, no? Ang dami po niyan. May mga tao pong merong material, pero walang kapayapaan. Yan, yung mga dulot po ng dulot po yan ng pag-hoard, no? Nag-hoard ka, ang taong naghahanap ng kayamanan ay sa kayamanan din mahuhulog. Parang ganun. Yan, ha? Ganda. Salamat, Ate Claire. Marami pa po yung ganyan mga katulad na storya, no? Na talagang ang kayamanan sa halip na maging pagpapala kung ating itinatago, nagiging sumpa. Ayan. Alright. Sister Brenda Manukay, Pastor Jerry, meron po siyang dito. Yes, Pastor, pag tayo nag-ipon ng kayamanan na hindi naman madala sa atin sa langit at hindi ginamit sa magandang paraan, lalo na sa gawain sa Panginoon, at mawala rin lahat at hindi natin kayang kailangan ibahagi natin sa gawain ng ating mahal na Panginoon. At isa pa, hindi natin madala pag tayo'y namatay. Tama po. I-share natin ang kayamanan na ipon. Kinuko lang yun. Grabe tayo na. Kunin mo na lang yung thought, Pastor. At nalaman ko mula sa aking pakikinig sa God First Morning. Yan. Ang ibig sabihin lang ni Sister,
Huwag natin pag-ukulan ang ating pong mga sariling parang ganon para magamit ito sa gawain ng Panginoon. Ayan, very good. Amen. Salamat po. And dapat Salamat po, di po Sister kayo Brenda. manood at sumubaybay sa God First. Kaya Kuya Dan Cruz from San Lipo, Upig Church. Di ba? Sabi po ni Brother Dan, ang bunga po ng pagtatapat sa tithe at 15% offering or more Mhm. ay patutuo ng Deuteronomy 28 verse 13 na tayo po ay gagawing ulo at hindi buntot. Maging mayaman po tayo sa pagtulong, maging mayaman ang ating puso sa kaligayahan, at mayaman po tayo sa mga kabutihan ng Panginoon araw-araw. Amen. Amen. Mga kapatid, salamat. Pusuan natin to si Kuya Dan. Pusuan natin. Ayan. Salamat po, Elder Dan. Ito po yung mga stories na ito at mga patutuo ay ipunin po natin. Maghanda po kayo mga kapatid ng mga magagandang journey to liberality para sa misyon ng ating Panginoon sa darating pong Mayo 30, 31 at saka June 1 ay meron po tayong camp meeting mga kapatid. Isang Thanksgiving program ng CLPM na mid-year ng taon na ito. At the same time ay praise program, praise program ng mga patutuo ng katapatan ng Diyos sa ating lahat. Ating pong inaanyayahan ang lahat. Ito po yung open to all mga kapatid Lahat po ay malayang makapupunta doon. At sa panahon na yan, sa camp meeting natin, ay meron po tayong mga maririnig na magpapalakas ng ating pagtitiwala sa Diyos sa buhay ng mga kapatid ng kanilang pagpasyahan ng sumunod at magtiwala sa ating pong tagapagligtas. Amen. So ilagay po ninyo sa kalendaryo, ibalita sa mga kapatid ang ating pong CLPM-wide camp meeting May 30 to June 1. Salamat po mga kapatid. Amen. Sama po natin sa panalangin niyan, Pastor Jerry. Napakagandang camp meeting na yan. Ngayon po mga kapatid, time check, 5:04 a.m. na po. At gusto ko na pong ipakilala sa atin ang ating tagapagsalita ngayong umagang ito. Siya po ay kaanib sa Dinalupian Adventist Church. Siya po ay in charge sa mga pag-aaral sa Biblia para sa mga hindi pa kapananampalataya. At siya po ay marami po siyang binabible studies sa bandang Tipo at Roosevelt. At ang ating kapatid na ito ay kalalabas lang ng hospital yung kanyang may bahay kagabi sa Balanga. Doon po sila ang kanyang may bahay. At ang sabi niya sa akin, Pastor, pauwi na po kami ngayong gabi. At bukas po ay speaker po ako. Okay, sabi ko. God bless you kapatid. Ang ating pong kapatid na tagapagsalita ay si Brother Noel Espinola. At bago natin siya marinig ay panoorin po natin ang ating pong stewardship video. Saglit lang Saglit lang. Yan, mga kapatid. Napapasin po ninyo na yung ating pong mga bilang dito sa ating pong platform ay patuloy na namang lumiliit. Napapansin po ninyo. Sana po yung ating pong arrows of victory, natin ay wag ninyong pababayaang mababa lang ang pukol ng ating pong mga ng ating pong paghulagpos ng ating pong mga pana. Patuloy po tayong maging masigla sa pag-share, mag-invite. Mangulit po kayo mga kapatid. Kulitin natin para sa kaligtasan at para sa kaunlaran ng ating spiritualidad. Ay ipag-anyaya pa rin na sila ay sumama dito sa ating platform. Ang ating pong Facebook Live ay naghihintay palagi tuwing umaga
sa ating lahat, sa ating YouTube ay naghihintay palagi sa ating lahat. Hanapin natin ang Diyos, mga kapatid, tuwing umaga. Unahin natin siya at tayo ay pagpalain ng ating tagapagligtas. Sa maghapon ay mapuno tayo ng kalakasan. Salamat po at i-share ang ating pong mga ginagawang ito sa ating mga kapwa. Salamat po. Amen po. As of 5:05, ang ating pong viewers sa Central Luzon Provinces Mission ay 57. Sa Adventist Mission, ang ating viewers 11. Sa Discipleship Ministry, 16. Sa YouTube, ang ating viewers 7 po. At dito po sa ating Zoom ay 65. Amen. Sige po. Pwede na po. Okay po. Panoorin po natin ang stewardship video. Ang Diyos na nagbabahagi, February 15. Offertory Reading Devotional. Sapagkat sa pamamagitan niya nilalang ang lahat ng mga bagay sa langit at sa lupa, ang mga bagay na nakikita at ang mga bagay na hindi nakikita, maging mga trono o mga pagkapanginoon, maging mga pinuno o mga may kapangyarihan, lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Kolosas Kapitulo 1 Versikulo 16. Mayroong maraming kamangha-manghang bagay sa nilikha ng Diyos, na patuloy na pumupukaw sa ating pagkamangha, mula sa malawak na kalawakan ng universe, na hitik sa napakaraming bituin at mga galaksi, hanggang sa masalimuot na ecosystem ng mundo. Isaalang-alang ang kayamanan ng mga mineral, na naghihintay na matuklasan at mahukay, at ang mga magkakaibang hanay ng mga hayop at ibon na naninirahan sa ating planeta. Ngunit binanggit din ng Biblia ang mga bagay na hindi nakikita. Lahat ng ito na ipinahayag ng Biblia ay nilikha sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Ang mahahalagang mineral tulad ng ginto, brilyante, at uranium, kasama ang mga mapagkukunan tulad ng langis na makabuluhang nakakaapekto sa buhay sa lupa, ay nilikha lahat sa pamamagitan ni Jesus. Sa katunayan, ang nakikita at hindi nakikita ay nilikha para kay Jesus, hindi para sa atin. Ginagamit natin ang mga kayamanang ito dahil ibinabahagi ng mapagbiyayang si Jesus sa atin. Bilang ganti sa kanyang mga pagpapala, hinihiling niya na kilalanin natin ang kanyang pagmamayari sa pamamagitan ng pagbabalik ng 10% bilang ikapo kasama ng mga handog. Hindi ba't kakaiba na kung minsan ay ipinagkakait natin sa may-ari kung ano ang nararapat na pag-aari niya? Sa tuwing tayo ay pinagpapala, may panawagan sa atin na kilalanin ang pagmamayari ng ating tagapagligtas sa lahat ng bagay na inaangkin natin bilang atin. Panawagan. Naway pagpalain kayo ng Diyos sa araw na ito habang kinikilala ninyo ang pagmamayari at pagiging mapagkaloob niya sa pamamagitan ng pagsasauli ng ikapo at mga handog. Sa pagbabalik natin ng ating mga ikapo at mga pangakong handog, ilagay natin sa huli ang ating mga hangarin, at unahin ang Diyos. Brother Espinola, kayo na po. Brother Noel Espinola.
Brother Noel Espinola, pa-unmute lang po. Wala po yata si Brother Noel Espinola. Diyan po, paki-unmute daw po siya. Naka-mute daw po siya. Ayaw po mag-unmute. Oo nga, no? Paano kaya po ito? Brother Noel, cellphone po bang gamit nyo? Wala siya. Ito, pumasok ulit. Okay na, Brother Noel. Okay na po. Naka-unmute ka na. Brother Noel? Brother Noel, naka-unmute ka na. O may technical problem po ang ating kapatid. Brother Noel, hindi ka pa rin namin naririnig. Narinig na po ba? Hindi pa, kapatid. Medyo mag-out muna siya, Pastor. Mag-leave siya, tsaka siya pasok ulit. Baka mali yung one. Brother Noel, pwede ka bang mag-leave tapos pasok ka ulit? Oo. Napindot niya yung function ng mic. Nandiyan pa siya. Brother Noel, mag-leave ka muna tapos pasok ka ulit, kapatid. Dalawa po yung account niya eh. Yung North Bataan, tsaka yung isa, Noel Espanola. Dapat tanggalin yung isa. Saan yung isa? Dalawa po ba? Saan ba yung isa? Espinola. Espinola. Isa lang naman. Ayun, admit. Okay na. So, pumapasok po. Admit. Ayan, dalawa na naman siya, no? Dalawa nga yung account niya, no? Brother Noel, salita po kayo. Saan ba siya?
Paki-open nyo nga po yung camera nyo, Brother Noel. Nag-open na siya kanina eh. Brother Noel, paki-open po yung camera nyo. Naka-cellphone ata eh. Wala. Pastor Noel, Opo. naka-ready ka ba in case? Kasi talagang maubos ang panahon natin, kahintay. Opo. Sige po. Brother Noel, hingi kami ng paumanhin. Ano mo nga, Brother Noel, meron ka bang katulong dyan? Ito, sabi niya. Narinig na po ba? Hindi pa po eh. Hindi pa po. Ayan na, ay. Nakikita po namin kayo, pero di po namin kayo naririnig, Brother Noel. Ano nangyari dyan? Naka-cellphone po kayo? Ayun. Oo, pasensya na po. Hindi po talaga namin kayo naririnig. Naka-unmute naman po kayo. Oo, nakikita nga natin siya, no? Nandito siya, oh. Dito siya, oh. So, wala siyang audio. Oo nga, oh. Yun. Yung Lumabas, pagpasok eh, lumabas po ulit siya, tapos pindutin yung audio niya. hindi na pindot yung audio. Brother Noel. Brother Noel, namin, wala kang audio. Naka-unmute na po kayo eh. Nagsasalita na siya, oh. Ah. Kapatid, wala ka pong audio. Ayun o, nakita yung sounds niya, wala. Baka tumutulong. Out muna siya, pagkatapos pasok ulit. Malilay pasok niya lagi, pagka ganyan. Brother Noel, mag-i-exit po kayo. Suggestion po namin. Mag-i-exit po uli kayo. Try po natin yung pangalawang beses. Tingnan po ninyo yung function ng inyong cellphone kung meron pong mga naka-unmute na mga mic, no? So, try po natin uli once more kasi nasubukan natin kanina. Kung hindi, talagang medyo challenging pa ngayon. Sige, Brother Noel. Ano po topic niya? Transform through love. Hindi po kaya siya naka-silent? T, A, up, G, G. Ayan na. Brother Noel, subukan nyo nga magsalita. Brother Noel? Nakapin siya. Sino nagpin sa kanya? Steve. Okay. Ganito na lang muna. Okay, babalik po si Brother Noel. Pastor Noel, parehas kayong Noel naman eh. Opo. Ikaw ay Noel Manalungsong, siya naman ay Noel Espinola. At least yung Noel, magsasalita rin. Pag pumasok siya, tingnan po natin siya ng reflection. Yan, ganun na lang pong gawin natin. Sige po, para hindi masayang yung oras. Sige po, magandang umaga po mga kapatid. Ano po? Kapatid na Noel, makinig ka na lang dyan muna. Ano?
At yung reflection mo, i-post mo na lang siguro sa akin, bigyan mo sa akin para bukas may reflect din natin. Tayo po ay magpapatuloy mga kapatid sa ating pong councils on stewardship, mga kapatid. At tayo po ngayon ay magpapatuloy sa chapter 32. At ito po ay, ang title po ay Transform Through Love. At babasahin ko po sa ating lahat. Ang katotohanan na ipinaabot sa puso sa pamagitan ng Espiritu ng Diyos ay nagpapalaya sa pag-ibig sa kayamanan. Ang pag-ibig kay Jesus at ang pag-ibig sa salapi ay hindi maaari magsama sa iisang puso. Ang pag-ibig ng Diyos ay lubos na nakahigit sa pag-ibig sa salapi. Kaya ang taong may ganitong pag-ibig ay nahihiwalay sa kanyang kayamanan at iniuukol ang kanyang pagmamahal sa Diyos. Sa pamamagitan ng pag-ibig, siya ay inaakay na tumulong sa mga nangangailangan at sumuporta sa gawain ng Diyos. Ang pinakamalaking kagalakan niya ay ang gamitin ng wasto ang mga ari-arian ng kanyang Panginoon. Hindi niya tinitingnan ang kanyang tinatangkilik bilang sarili niyang pag-aari, kundi bilang katiwala ng Diyos. At tapat niyang ginagampanan ang kanyang tungkulin. Dahil dito, ayaw niyang sundin ang 2 dakilang utos. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa ganitong paraan. Pastor. Ay, po. Andiyan na si Brother Noel. At total, nabasa mo na yung content. Paliwanag na lang yan. Yan na siya. Sige po, Brother Noel. Magandang umaga po. Naririnig na po ba mga kapatid? Yes, loud and clear. Amen. Purihin ng Panginoon. Salamat po sa Panginoong Diyos at naririnig na po natin, no? Magandang umaga po sa ating lahat at pagpaumanhin po ninyo yung ating pong technical na mga problema at ito po ay nagtutulak sa atin na lalong manalangin sa ating Panginoong Diyos. Manalangin ka kapatid. Manalangin ka muna kapatid. Manalangin ka muna. Sige po, tayo po ay manalangin. Dakila po naming Panginoong Diyos, banal at ikaw po ay perpekto at ang lahat po ng inyong mga panukala ay wala pong pagkakamali sa aming mga buhay. Ikaw po, Panginoon, ay Diyos na wala pong ibang nais sa amin kundi ang bawat isa po sa amin ay magkaroon ng buhay na ganap at kasaya-saya, Panginoong Diyos. Salamat po sa inyong patuloy na pagpapaalala sa amin at patuloy po naming hiling ang pagsama po ng inyong banal na Espiritu at kiniklim po namin ang katagumpayan ngayong umaga po na ito at ang pagsalok po ng katotohanan ng langit ang magpapala sa bawat isa. Salamat din po sa pagpapatawad ng aming mga kasalanan sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Okay. Ayan, so ako na po ba, Pastor? Yes, Pastor, yes. Ayan, salamat po. Magandang umaga. So, ang bigay po na pamagat ng atin pong pag-uusapan supposedly ngayong umaga na ito ay Transform Through Love. Ito po ay nasa chapter 32 na po ng Councils on Stewardship, no? Transform Through Love. So sa pamamagitan po sa subtitle pa lang po nito, mga kapatid kong minamahal, ay napakaganda na po, no, ng atin pong paksa, no? Ito ho ay kailangan po ng bawat isa sa atin. Ano po meron ho ako nakitang dalawang bagay po dito na kailangan natin. Yung transform, no? Transformation. Kaya nga po, at yung pag-ibig, no? Napakahalaga po na ito pong dalawa po na ito, yung pagbabago sa bawat isa po sa atin sa pamamagitan po ng pag-ibig lalo't higit ay maranasan po ng bawat isa po sa atin. No, transform through love. Ano po ba itong transform through love po na ito? At ano po ang mga katotohanan na masasalok po natin
sa atin pong pag-uusapan na ito. Paano ba mag-transform o paano ho ba, ayon ho doon sa aking nakita po doon, baka po pag kayo po, ayan, baka po pag kayo po ang nagbasa po nito ay marami pa po kayong makikita pa po ng mga katotohanan. Pero sa akin po, ito po yung aking napansin doon po sa topic na naibigay po sa akin. Ano po? Ano ba yung epekto sa atin ng pag-ibig ng Diyos? Kasi yun po ang may pamagat po yun na transform through love eh. Ano ba yung transformation na ito na sinasabi ho ng manunulat sa pamamagitan ho ng ating propetista? Paano ba natin malalaman talaga na yung ating transformation, ayan, ay talagang galing at binago tayo ng pag-ibig ng Diyos? Ayan, paano ba natin malalaman na tayo ay binago sa pag-ibig ng ating Panginoong Diyos? O baka iba po ang naging dahilan ng ating pagbabago. Paano ba natin malalaman na yung ating pagbabago ay genuine na nanggaling sa pag-ibig ng ating Panginoong Diyos? No? Sino ho ang nagbabago ng ating puso? Naroon din po yan sa ating pag-uusapan ngayong umaga na ito. Kaya bang baguhin ng tao yung kanyang puso? At sino ho ang nagbabago ng puso? Ayan. Ang mga palatandaan ng taong binago ng pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Sino ang nagbabago ng ating puso? Ano po? At ano ang palatandaan na tayo ay binago ng Diyos? Ang sabi po dito ng atin pong Counsels on Stewardship, page chapter 32, truth set home to the heart by the Spirit of God. Ayan. Sabi po dito, yung katotohanan pala, mga kapatid, ay ano daw po? Inilalagay sa ating mga puso ng banal na Spirito o Spirit of God. No, kaya napakahalaga po mga kapatid ng banal na Spirito at ang gawain po nito sa atin pong mga buhay espiritual. No? Ang banal na Spirito, dahil ang banal na Spirito po, ang ikatlong persona ng Kadiyusan, ay siya pong nagtatanim. No? Ang banal na Spirito, ang siya hong aktibo na naglalagay ng mga katotohanan sa ating puso, no? Kaya kapag po tayo ay nagbibigay sa ating Panginoong Diyos at masaya po tayong nagbibigay sa ating Panginoong Diyos, ang banal na Spirito po, no, ang kumikilos sa ating puso. Amen, no? At dahil po sa kabutihan ng ating Panginoong Diyos, meron hong Diyos na nagmo-motivate sa atin na magbigay, no, sa pamamagitan po ng banal na Spirito. At yun ho ay totoo, no, na bunga ng banal na Spirito, yung pagbibigay, yung pagiging mapagbigay, no. Yan, sino ho ang naglalagay, nagbubunga, sa ibang salita ay nagmo-motivate sa atin na magbigay, no? Ito po ay ang banal na Spirito, no. Ang banal na Spirito din po ang bumabago sa ating mga puso't isipan. Kaya ang sabi, truth set home to the heart by the Spirit of God. Kaya napakahalaga po ng banal na Spirito, mga kapatid ko, mga kaibigan, no? Ano pa po? Will crowd out the love of riches, no? Sa pamamagitan po ng banal na Spirito, mga kapatid ko, mga kaibigan, ay saglit lang po Ayan, nag-alarm. At ano pa po mga kapatid, sa pamamagitan po ng banal na Spirito, yung ating puso, sabi niya dito, will crowd out the love of riches. Ayan, no? Sa pamamagitan po pala, mga minamahal kong kapatid, mga kaibigan, sa ating Panginoong Jesucristo, sa pamamagitan po ng banal na Spirito, no, na aktibong kumikilos sa ating puso't isipan, ay maaalis po sa atin, ano po, yung pag-ibig natin sa kayamanan. Ayan, mga kapatid, mga kaibigan. Ano po ang magiging kapalit? The love of Jesus, yan, and the love of money cannot dwell in the same heart. So, yun po ang kasunod, no? Pero maliwanag po, mga kapatid, mga kaibigan, na kapag po yung banal na Spirito ay pinahintulutan natin yung mga katotohanan po ng Diyos sa ating mga puso't isipan, yun yung ating pagiging maibigin sa salapi. No? Alam niyo po, mga kapatid ko, mga kaibigan, yun pong pagiging maibigin sa salapi,
yan ho ay nagbubunga ng kalungkutan. Opo, mga kapatid, yung pong pagiging maibigin sa kayamanan sa sanlibutan na ito, yan ho ay nagiging dahilan ng maraming mga kalungkutan sa sanlibutan na ito. Yan, yun hong pagmamahal sa kayamanan. Kasi yan ho ay temporary lamang, no? Yan hong mga kayamanan ho na iyan na nasa sa ating kamay ngayon, sabi ho ng ating Panginoong Jesucristo, yan ho ay kinakain ng tanga. Yan ho ay yung mga damit ay nasisira, yung magandang damit, yung mga kayamanan na nasa ating kamay, kapag po diyan po inilagay ng tao ang kanya pong buong pag-ibig, mawawala po yan. Ang tao pa naman, ayaw po niyan na ang kanyang minamahal ay nawawala. No, ano po mga kapatid, kaya nga po ang pag-ibig sa kayamanan, no, yan ho ay nagbubunga ng maraming kalungkutan. Subalit ang sabi po ng panulat ng propetisa, no, kapag yung banal na spirito pinahintulutan natin na ito po ay magtanim ng mga katotohanan sa ating puso, yan hong pag-ibig sa kayamanan na yan mawawala sa ating puso't isipan. Mawawala din po yung kalungkutan sa atin, no, at magiging sapat ang lahat po ng ating mga pangangailangan. Amen po. Sabi pa po dito, the love, paano pa po ba natin malalaman na yung atin pong buhay ay na-transform sa pag-ibig ng ating Panginoong Diyos? Ang sabi po dito, the love of Jesus and the love of money cannot dwell in the same heart. Ayan. Ano po? Kapag po pala ang tao ay nakaranas ng pag-ibig ng Diyos at naramdaman niya na siya ay inibig ng Diyos, yun hong pag-ibig sa money at pag-ibig sa Diyos ay hindi na po magiging problema sa atin, no? Ibig sabihin, minsan kasi nagkakaroon pa tayo ng pagdududa sa ating Panginoong Diyos. Ibibigay ko ba ito o hindi? Ipagkakatiwala ko ba ito sa ating Panginoong Diyos o hindi? Subalit kapag ang ating pong puso ay binago ng pag-ibig ng Diyos, naramdaman natin na ibinigay ng Diyos ang lahat sa langit para po sa Niya. No, wala na ho tayong pagdududa. Hindi na ho tayo mag-aalinlangan pa na italaga ang lahat ng sa ating buhay, lalo tigit yung atin pong money, particular nakalagay dito, na wala na pong pagtatalo, no? Malalaman natin na tayo ay binago na ng ating Panginoong Diyos kapag yung atin pong mga salapi, particular binanggit po dito, kahit basahin po natin mga kapatid, yun pong Council on Stewardship chapter 32, particular po na binanggit dito, the love of Jesus and the love of money. Ayan, no? Maliwanag po, cannot dwell in the same heart. So yung taong binago ng Panginoong Diyos, mas mahalaga si Jesus kaysa sa kanyang pera. Kaya yun po ay kanyang ibibigay. Ibabalik po niya yun dapat sa Panginoong Diyos. Yan. Kaya suriin po natin yung ating mga puso. Baka tayo po ay hindi pa po binabago. At meron pa po tayong pagpili kung ang ating bang money o ang ating Panginoong Jesucristo. Paano pa po? The love of God's so far surpasses the love of money. Ayun nga, binanggit ulit, no? Kung tayo ho ay talagang nakaranas ng pag-ibig ng Diyos, no, at minamahal natin yung ating Panginoong Diyos, malalagpasan natin yung pag-ibig sa kayamanan, no? O sa pera particularly na pinagkatiwala sa atin ng ating Panginoong Diyos, no? That the possessor breaks away from his riches and transfers his affection to God, no? Maliwanag yan mga kapatid. Through love, he is then led to minister to the wants of the needy and to assist the cause of God. Ano pa po yung palatandaan mga kapatid, mga kaibigan, na tayo po ay binago ng ating Panginoong Diyos. Tayo po ngayon, yung ating pong kayamanan, ginagamit na natin yan to minister. Yan, ano pa po? To the wants of the needy and to assist the cause of God. Ayan pala yan mga kapatid ko, mga kaibigan. Kung tayo po ay binago ng ating Panginoong Diyos, mababago na rin yung ating pananaw sa ating mga pera. Anong gagamitin natin dyan? Ipaglilingkod na natin sa iba. Ano? Hindi na ho natin yan sa sarilinin. Hindi na po natin yan i-hoard, kundi ibabahagi natin sa Panginoon. Yan. At sa mga nangangailangan. Yan ho ay palatandaan na binago tayo ng Panginoon. Pero pag yung ating mga salapi ay pinagdadamot pa rin natin, baka po hindi ho tayo
nakaranas at tunay na nabago ng ating Panginoong Diyos. Ayan. True love, he is then led to minister to the wants of the needy and to assist the cause of God. It is the highest pleasure to make a right disposition of His Lord's goods. Ayan. Masaya tayo, no, na pinaglilingkod natin yung pinagkatiwalang salapi sa atin. Actually, particularly, binabanggit din talaga yung salapi, no? Kung tayo ay binago ng ating Panginoong Diyos, pleasure sa atin, no? Masaya tayo na pinagkakaloob yun sa pinaglilingkod natin yun sa iba, no? Ibinabalik natin sa ating Panginoon. Kaya nga po yung COP, mga kapatid, napakahalaga po niyan, mga binamahal kong kapatid, mga kaibigan. At ang sabi ho dito, kung talagang binago tayo ng ating Panginoong Diyos, nakangiti tayo. Nakangiti tayo na ibabalik po yung ating tithes at ating operate. Hindi po tayo nakasimangot, no? Yan ho ay palatandaan na tayo ay binago na ng ating Panginoong Diyos. Pero kapag malungkot tayo, no? Kasi sabi dito, it is the highest pleasure. Highest pleasure, pinakamataas na pleasure, kaligayahan to make a right disposition of His Lord's good. Kaya pag malungkot tayo na nagbibigay sa ating Panginoong Diyos, nagbabalik at nagbibigay ng ating pong handog, ay baka ho hindi pa tayo nababago. Dapat ho masaya tayo, no? Sabi nga ng Biblia, God loves the cheerful giver. Ayan. He holds all that He has in its, sabi niya? He holds all that He has as not His own. Ayan. Hindi natin inaangkin talaga yan. Sabihin, hindi natin ipinagdadamot yan kasi alam natin na yan ay galing din sa ating Panginoon. And faithfully discharges His duty as God's steward. Talagang ginagawa yung gawain bilang lingkod ng Panginoon. Ano ho ngayon ang epekto nito? Then, He can keep both the great commandments of the law. Ayan. Yun pala yun, mga kapatid. Yung palang pagbibigay natin, no? Yung atin pong paghandog, yan ho pala ay bumubuo na nagagawa natin. Yung thou shalt love the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul and with all thy mind. Thou shalt love thy neighbor as yourself. Yan po ang sabi ng ating Panginoong Jesus. Yan. In this way, it is possible for rich man to enter the kingdom of God. So sa pamamagitan po ng pagbibigay, no? Ito ho ay palatandaan din yung hindi natin pagiging madamot na tayo po ay iniligtas ng ating Panginoong Diyos. Amen? Yan. Ulitin ko po isa po sa palatandaan na tayo po ay niligtas ng ating Diyos at tayo po ay ligtas na ay ang kakayahan po na magbigay sa ating Panginoong Diyos. Kapag ho ang tao ay madamot pa, hindi pa po siya nakakaranas ng ligtasan. Ayan. Yan po ang totoo. Kapag ho ang tao po ay nagdadamot pa ng kahit na ano pong particularly sa kanyang salapi, ipinagdadamot niya pa yan sa ating Panginoong Diyos, pinagdadamot niya pa yung kanyang pera sa kanyang kapwa, hindi pa siya nakakaranas ng kaligtasan. Yan. Subalit kapag ang tao ay nakaras po ng pagbibigay, no? Sabi dito, kapag ang tao po ay nakaranas na ng sabi ng Panginoon, and everyone that hath forsaken houses or brethren or sisters or father or mother or wife or children or lands for my name's sake shall receive 100-fold and shall inherit everlasting life. Ayan, no? Yun ho palang mga tao na nakaranas na itakwil o ano bang tawag dito? Hindi ipagdamot, no? Ibigay yung kanilang sariling tahanan, no? Yung kanilang sarili, yung kanilang pamilya, no? O particularly yung kanilang mga tinatangkilik. Yun ho ay palatandaan na ang tao ay mayroong buhay na walang hanggan at dala-dala niya yun. Kaya ho nagbubunga yun sa kanya ng pagiging mapagbigay. Tandaan po natin yan. Kapag ho tayo po ay madamot pa, baka hindi pa tayo ligtas. Pero kapag ang tao na unawaan niya na iniligtas siya ng Diyos, pinatawad ang kanyang mga kasalanan, yan, mababago yung kanyang pananaw. Di ba po? Si Zacchaeus? Si Zacchaeus ba yun? Na-experience niya ang ating Panginoong Diyos?
Yung tax collector, naranasan niya na ang Panginoong Diyos ay mapagbiyaya, mapagpatawad sa lahat ng kanyang ginawa at nais siyang dalhin doon sa langit na bayan na kung saan ang lalakaran ay ginto. Anong ginawa ni Zacchaeus? Ibinigay niya po lahat sa kanya. So ang pagbibigay, palatandaan po yan na tayo po ay tagapagmana ng langit na bayan. Sa kahuli-hulihan, mga minamahal ko pong kapatid, if the stewards of God do their duty, there is no danger that wealth will increase so rapidly as to prove snare, for it will be used with practical wisdom and Christ-like ability. Ang panawagan po sa ating ngayong umaga na ito, mga kapatid ko, mga kaibigan, the challenge is this: be a good steward. Do our duty. No? Sapagkat sa pamamagitan po ng ating pakikisangkop sa ating Panginoon, pagpapasakop ng ating buhay sa biyaya ng Panginoon, we will be transformed through the love of our God. Maraming salamat po at magandang umaga sa ating lahat. Amen. Salamat, Brother Noel. Amen. 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 Sa sandali pong ito, mga kapatid, anyayahan natin patuloy muli ang presensya ng Diyos sa katahimikan. Amen, mga kapatid. Salamat po. Napakagandang lesson. Transform. Tayo ba'y na-transform na, mga kapatid? May mga palatandaan pa, no? Nagbigay pa siya ng mga palatandaan. Ang ganda ng magandang lesson. So, tunay na ako ay natuto, no? Malalaman ngayon natin kung tayo ba ay na-transform na nabago sa pamagitan ng pag-ibig. Ayan, hindi ko na ulitin, halos nakuha niya lahat ng punto na nakuha ko rin naman, ano? Ito lamang tatlong tanong yung aking gustong isunod, ano? Una, tanong number 1, saan ko ba tunay na inilalagak ang pagmamahal ko? Kay Jesus ba o sa material na bagay? Saan ba natin ilalagak ang ating pagmamahal, ano? Kay Jesus ba o sa material na bagay? Malalaman natin yan, mga kapatid. Kung tayo ay, sabi nga niya, malalaman mo na bago ka na kung ikaw ay nakangiti kapag nagbabalik na ikapuat ng offering si Opie. Pag ikaw ay nakasimangot, tila ba parang nanghihinayang, kalaki nito ha, sayang ito ha. Oo, ito. Hindi ka nabago naman. Hindi ka pa nabago, no? Sa buhay na ito ay mahirap ang buhay, ano? Mahirap ang buhay, kaya marami sa atin yung nagdadalawang isip, ano? Pero sana piliin natin si Jesus, mga kapatid. Ilagak natin yung ating pagmamahal sa Kanya. O isa pa, sagutin natin to, saan ko tunay na inilalagak ang pagmamahal ko? Kay Jesus po sa material na bagay. Minsan, pag may bibilin tayo na gusto natin, nabibili natin kahit mahal. So, ibig sabihin yung pagmamahal natin sa material na bagay. Pag magbibigay tayo sa Panginoon, bariyang-barya lang. Pati oras, bibigyan tayo ng part, di tayo darating sa oras. Late. Kaya pag bibigyan tayo ng part, ayaw natin tanggapin. So, wala tayong pagmamahal kay Jesus, ano? Kapag ikaw ay hindi na tumatanggi sa mga part sa churches, maaga ka na dumarating, tunay na nabago ka na ng pag-ibig. Sabihin na mas mahal mo na si Jesus, maaga ka na dumating sa church, eh. Umaga ka na pumunta sa, may lagi ka nang tumatanggap ng part, nabago ka na sa pamagitan ng pag-ibig. Mas mahal mo na si Jesus kaysa sa sarili mo. So, ganun, no? Number 2, handa ba akong gamitin ang aking pagpapala para sa gawain ng Diyos at sa pakanan ng iba at sa kapakanan ng iba? Kaya pagpapala, maraming pagpapala, kalusugan, pera, oras, maraming mga talents. Handa ka ba? Handa ba ako na gamitin ito sa gawain ng Diyos? So, pag handa ka, ibig sabihin na bago ka na, meron kang pag-ibig, ano? Ang personal kong, number 3, ang personal kong sakripisyo para sa Panginoon? Meron ba tayong personal sacrifice para sa Panginoon? Ako meron, mga kapatid. Meron din kayo, yung mga nanonood ngayon dahil maaga kayong gumising. Sinasacrifice nyo yung mga more time of sleeping, ano? Ano pa yung mga pwede nyo sacrifice? Sacrifice nyo na yung iba pang mga pwede nyo i-sacrifice para sa Panginoon, ano? Para makatulong, para yung pag-ibig sa Panginoon ay maipakita natin, ano? Para tunay na tayo na bago na. Kaya maraming palatandaan na nakita natin na talaga ba tayo na bago na.
dapat yung ginagawa mo dati na hindi maganda pabor sa Panginoon, huwag mo nang gagawin yan. Tulad nga ng pag-isimba sa umaga, pagbibigay ng tamang tithes, pagbabalik ng tithes at pagbibigay ng abundant offering. So yun na lang, at nawa tayo na-bless sa umaga nito. Asan ba yung aking mga pangalan? Yan, tayo ay manalangin mga kapatid. Patuloy natin ilapit ang ating mga sarili sa Kanya at mabago tayo sa pamagitan ng pag-ibig. Let us pray mga kapatid, 30 seconds silent prayer, and then I will continue praying. Let us pray mga kapatid. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, sa umaga na ito, nakita namin na ang pag-ibig namin sa inyo ay hindi ganoong kalalim sapagkat meron kami mga palatandaan na natutunan na malaman namin kung kami tunay ng nabago ng iyong pag-ibig, at ang aming pag-ibig sa inyo ay mas lumago na. Sa oras na ito, dakilang Diyos, aming patuloy na isinusuko ang aming mga sarili. Humihingi po kami ng tawad sapagkat kami ay nagkaroon ng mga pagkakasala, pagiging madamot sa aming oras, madamot sa aming talento, madamot sa aming mga blessings na tinanggap upang ibigay sa inyo sa gawain. Nawa ang pag-ibig ay tunay na mapagpabago sa amin. Makita namin ang lahat ng inyong kabutihan sa araw-araw sa aming buhay, at sa ganoon na kami makapag-ipon ng kayamanan dyan sa langit na bayan. Sa pagpapatuloy na narito po ang aming mga kapatiran ngayon. Mayroon kaming mga personal prayer request, mga pangalan na nais namin ilapit sa inyo. Maaari ang iba ay aming mga kalagayan sa buhay, ang aming karamdaman, ang aming mga personal na buhay. Ito po inyong dinggin at ipagkaloob sa amin ayon sa inyong kalooban at hindi lang sa aming kagustuhan. Amin din nilalapit sa inyo ang sambahayan ni Ate Revy, ang gawain sa San Leonardo, at gayon din ang mga kapatiran doon at ang kanyang mga mahal sa buhay. Dalangin din namin ang si Sir Aldrin para sa kanyang pag-transport sa aming bawat churches dito sa SNET 2 para sa aming gagawin ngayong schedule. Na ligtas sila sa daan, aliwasan ng mga kapahamakan. Dalangin din namin si Kuya Romy na mag-service sa kanya sa maghapon na ito. Dalangin din namin ang sambahayan ni Ma'am Jamie Navales kasama si Brother Panoy sa kanyang complete healing and recovery. Kaya din naman ang pamilya at sambahayan ni Ate Milen Masiklat, ni Kuya Bobby, Ate Lorna, ni Daddy Pogi at ni Ate Janice, Brother Kevin at lahat ng aming mga kasamahan dito sa iglesia. Dalangin din po namin ang complete healing and recovery kay Sister Charlene Lakalilaw, at patuloy ng iyong pag-ibig ang kanilang maranasan at ng kanyang buong pamilya. Gayon din ang sambahayan ni Sister Neneng at ang kanyang mga kahilingan para sa kanyang mga mahal sa buhay. Gayon din ang sambahayan ni Ma'am Femi Sabat at complete healing and recovery para kay Ma'am Rachel, kay Pastor Eli Cabrito, patuloy na kalakasan at total healing para sa kanya at mapagpatuloy sa kanyang gawain. Dalangin din namin si Casey sa kanyang malayong lugar na pinagtatrabahuhan. Patuloy ang inyong pag-ibig ang kanyang maranasan. Ingatan niyo po siya roon sa araw-araw na kanyang pamumuhay, pagtatrabaho. Dalangin din namin ang sambahayan ni Sister Josephine Mercado, ang gawain sa Peñaranda Church at ang aming mga kapatiran na tumutulong doon. Dalangin din namin ang sambahayan ni Nanay Nerissa, ang kanyang buong pamilya, ang kanyang buong nasasakupan, kasama na si Brother Reynaldo Eusebio, ang kanilang buong family, si Veronica,
at lalo higit si Liwayway Irilya at Romnick Irilya. Nawa one day ay magbukas ang kanilang paningin, makita niya ang inyong kabutihan sa bawat isa sa kanila. Gayon din ang sambahayan ni Sister Sweetie Burgos at ang kanyang buong pamilya, at ang sambahayan ni Sister Vicky Jimenez, Ate Mitch San Jose, si Sister Wilma Fernandez, si Sister Shirley Rosacinto, ang sambahayan din ni Ma'am Nora, good health para Brother Victorino Gutierrez, ang kanyang pamilya, gayon din si Leonard. Ang sambahayan din ni Sister Elizabeth Erese kasama ng kanyang anak na panganay, gayon din ang sambahayan Kuya Narsing, Kuya Monching, at ang kanyang iba pang mga mahal sa buhay. Dalangin din namin si Sister Marites Curameng at ang kanyang iglesia sa Campugo Church, at si Sister Rose Chris Encarnado. Gayon din kasama namin sinasama sa panalangin pasasalamat para sa successful surgery kay Kuya Jerry, at patuloy na nawa hipuin po siya na ipagpagaling na kamay sa kanyang naranasang karamdaman sa mga panahon na ito. Alasin niyo po sa kanyang pangamba, at patuloy na ipagkaloob sa kanya ang kagalingan na inyong pinangako sa kanya sa ayon sa inyong kalooban, at hindi lang sa aming kagustuhan, bagamat ito ay nais namin na mangyari dito sa lupa upang maranasan niya ngayong pag-ibig. Maikwento niya ito maging testimony, at patuloy na ibigay sa kanila ang kanilang mga pangailangan, at higit sa lahat makilala niya kayo bilang personal at tagapagligtas. Maraming salamat po Ama sa pagdinig sa aming panalangin. Patawad po uli kami ay makasalanan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen mga kapatid. Ano po, ayan. Salamat po sa mga prayer warriors. Salamat sa mga nag-share ngayong umaga nito. Salamat sa patuloy na bumalik. So successful surgery, ano, Kuya Jerry, prostate cancer. Ganyan din sa panahon ngayon, maraming nagkakaroon ng critical illness, cancer, ano, madami, no, mga kapatid, dahil yan sa pagkain. Dahil sa pagkain, ano, iwasan na po natin yung mga maalat, mga matatamis na nakakasilaw na pagkain dyan sa labas ng lansangan. Marami din mga cake, milk tea, ice cream. Ano ba? Anong kakainin natin? Prutas at gulay, mga kapatid, ano? Kung di kayang iwasan ng karne, bawasan po ng minimum, ano? Gulay, napakasarap. Talbos ng kamote, nilagang talong, nilagang sitaw, okra, pechay. Kahit araw-araw may pakain sa akin, umaga tsaka tanghali, hindi ako magsasama. Ligtas pa tayo sa mga sakit na ganyan, ano? Kung alam ko lang ang bata pa ako, ito eh. Kasi alam ko na eh, bakit ba tao? Alam na natin eh. Masarap kasi yung fried chicken eh, no? Masarap kasi mga instant food tsaka mga dilata. Yan, ganyan, mas mura pa. So ito lang, ano? Pero ganun pa man, hindi pa huli ang lahat, ano? Patuloy tayo magtiwala sa Panginoon. And ano, sa mga nanatili, Sister Neneng, Sister Opin, Sister Sweetie, Nanay Nerissa, Ate Mitch, Sister Elizabeth, at sa lahat na narin sa background. God bless mo ito sa atin lahat. Hanggang bukas muli, ang oras 5:54 ng umaga, maliwanag na. Magpakaaraw tayo sa umaga na ito at magpapawis. God bless us all, mga kapatid. I hear the voice of Jesus calling. I answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.